gift exam. So meron pong exam po, no, na site. I-access nyo po via web sa internet, tapos doon nyo po sasagutan. Ayan po. So, excited na ba kayo? Ayan. Kung ano pong inyong mga spiritual gifts. At for the start of the year, handa na po ba kayong magpagamit? So, praise God. No? So let's move on ulit. Let's move further sa ating topic, no, ngayong oras na ito. So, employ your spiritual gifts. So, ang ating text, no, galing sa First Corinthians chapter 12 verses 4 to 31, but I may mention, let us read few verses only. So from the verse 4 to 7, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of ministries, and the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. And then sa next verses, so sa 8 to 10, for to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, and to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing. The gifts of healing, the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, or sa ibang translation, discernment, to another the various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. And then let's jump, no, sa sunod na verses, which is yung pag-aaralan natin ngayong gabing ito. So sa verse 27, now you are Christ's body and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues. All are not apostles, are they? All are not prophets, are they? All are not teachers, are they? All are not workers of miracles, are they? All do not have gifts of healings, do they? All do not speak with tongues, do they? All do not interpret, do they? But earnestly desire the greater gifts, and I show you a still more excellent way. So let us pray. Hallelujah. Ramasteka ramatukhanena shikarara kanina. We praise you, we honor you, we enthrone you, Lord, over our hearts and our minds, Lord, ngayong oras na ito, Father God. We welcome you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are in the midst of our meeting, O God. Dito po sa aming gawain, Panginoon. Nandito ka po sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang aking bibig as your mouthpiece, Lord. So we have the wisdom and the full knowledge of you, the gifts that you have bestowed upon us, Lord. And Lord, ngayong oras na ito, maging clear, maging klaro po sa bawat isa ang mga gifts at ang mga calling mo po sa bawat isa as you use us this 2025 and beyond. Father God, I pray for open hearts and open mind to your word, for the unclear understanding of these gifts, O God. At yung mga aming kapatid pa po na wala po dito, Lord, continue to draw them sa aming gawain, Lord, for them to know you more deeper. In the name of Jesus, we pray. Amen. Praise God. So, as I mentioned, so recap lang tayo, no? So, noong last time, ano pang ulit na ating pinag-aralan? So, tapos na po tayo, no, sa ating tapos na po tayo dito sa ating nine gifts of the Holy Spirit. Ito po 'yon. Ayan, no. So, tapos na po tayo yan. Yung word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirit, gift of faith, working of miracles, gift of healing, prophecy, diverse kinds of tongues, no, or speaking in tongues, interpretation of tongues. So, dun sa ating pinag-aralan na yan, hopefully po, no, na nag-grasp nyo po at nalaman nyo po na, ako, meron pala ako nito. Ayan.
Yan naman yung sa unang ano natin, Saturday. Sa second Saturday natin ng buwan na ito, atin naman pinag-aralan yung service gifts. Ito siya. Which is yung na-mention din dito sa Corinthians at sa ibang sa Romans. So let us, yan. So yung mga service gifts, yung exhortation or gift of encouragement, gift of giving, gift of leadership, which is ito na yung ano no, nakapaloob dito yung fivefold ministry. So which is yun yung topic natin talaga ngayong gabing ito, yung service or helps or administration or managing, no? So yan yung service gift. So last week po ba, last Saturday po ba, nakita niyo po ba yung sarili niyo dyan na magaling kayong sa administration, management, no? Magaling ba kayo sa leadership or yung heart niyo talaga towards helps serving other people, nasa backdoor ka ng ministry. Ikaw ba yon? Ando ka ba sa gift of giving? Talagang all out ka sa pag-give, no? And you're an encourager. So piniscuss din po natin last time, last Saturday, kung ano mga specific ministry na pwede nyo pong mag-volunteer. Ayan po, last week po yan. No? So ngayon naman, pupunta naman tayo sa fivefold ministry. So wait lang po ah. Ayan, ito na tayo sa the gifted offices in Christ's body. So kung merong 9 gifts at kung merong service gifts, meron naman gifted offices in Christ's body. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 28, mababasa po natin dito na, now you are Christ's body and individually members of it, and God has appointed in the church first apostles, second yung prophets, third teachers. Okay, so makikita din po natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. So dito mas detailed, no. So kasama dito yung mabasa natin sa verse 11, and Christ gave these gifts to the church. The apostles, una, pangalawa, yung prophets, third, evangelists, pang-apat, pastors, and the teachers. Their role is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ, until we come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that will be mature and full grown in the Lord, measuring up to the full stature of Christ. So ngayon, at the end of this topic, sa pagtatapos ng ating pag-aaral po, dito po sa ating mensahe ng Panginoon sa atin is, ma-determine po ninyo kung kayo po ba ay may gifted sa offices or in layman's term, no, kayo po ba ay may calling to be a prophet, evangelist, apostles, a pastor, or a teacher. Diba? So, ano yung ano yung ano yung mga do sa 9 gifts at service gifts, ano yung mga nakapaloob sa bawat offices na ito? For example, ano yung mga dun sa 9 gifts, ano yung mga nakikita sa isang prophet? Dun sa service gifts, ano yung mga nakikita dun sa pastors? Maging sa teacher, evangelist, apostles. So, himay-himayin po natin yan. No? So, para pagdating ng exam, so, alam nyo na. Okay po. So, excited na ba kayo malaman na bukod, di ba? Bukod sa mga nitong start of January, we prayed and fasting. Actually, nasa prayer and fasting pa tayo. We asked the Lord for the direction for the whole year. Pero more than that, sa ating career, finances, relationship, more than that, ang mahalaga, ano ba yung calling ko, Lord? Tatanong niyo ba yun? Ano ba yung mga gifts ko, Lord? Saan ba talaga ako? Bakit ba ako dito incline? Ready na ba kayo? Where would God take you this year? Baka tinatawag ka na pala ni Lord to be a pastor. Diba? But there is a process. Amen po ba? So, tignan ba natin yan? So, okay. So, ano yung purpose muna nito? Bakit si Lord nagbigay ng mga gifts, no? Regalo pala ito, itong apostles, prophets, evangelists, pastors sa church. Bakit? So, mababasa po natin dyan, their role is, anong role nila? To equip God's people to do His work and build up the church,
the body of Christ until we come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature and full grown in the Lord, measuring up to the full stature of Christ. Okay, in short, in summary, ito po yung ano niya, ito po yung purpose ng fivefold ministry, yung mga roles na yon. Una, for the perfecting, maturing of God's people. So tayo mga believers na nakatanggap kay Lord, hindi lang tayo laging baby. Tama po ba? Imagine no, nagkaanak ka tapos baby pa rin yung tsura hanggang 20 years na baby pa rin yung mukha no, pero lumaki na yung katawan. Imagine that. God is calling us to be mature. We are maturing no bilang believers. Na dati tayo yung naalagaan, darating yung araw tayo din yung mga alaga sa iba. Amen po. So next, for the work or equipping of the ministry. So imagine, no? So paano nagtatagumpay ang isang organization kung walang nag-equip, nagtuturo? Imagine na lang isang company na walang manager, na walang mga director, CEO, walang team lead supervisor. Ano mangyayari? Magulo. Mawawasak isang company. Ganon din sa church na sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. There must be equipped, na equip dapat ang church. Amen. Ang church po tayo po yun, di ba? So number 3, for edifying, building up of the body of Christ. So ito yung role nila to encourage, to build up. Diba? So yun naman ng ano ng Panginoon eh. Until the end, we're encouraged to finish our faith till the end. Amen? So next, for how long? Ang tanong, for how long? No? So, dun sa nabasa natin, ito siya. Until we all come to complete unity in the faith. So, makomplete daw natin yung pagkakaisa sa pananampalataya at magkaroon ng knowledge of Jesus Christ. Until daw mag-mature tayo, mag-fully mature, mag-full grown, talagang lumago talaga, lumalim talaga sa Panginoon. Until daw, ma-reach daw natin yung full stature of Christ. Talagang nandun yung, talagang ang desire na pala ng Panginoon sa atin lahat, no? Na talagang lumago, lumalim. Amen po ba? So, yun pala ang desire ng Lord na hindi lang talaga tayo mananatiling nung tayo ay na-save, tinanggap natin ng Panginoon, hindi tayo mananatili dun sa kalagayan ng baby Christian. Talagang lumalago, lumalaki. Diba? So, ito talagang pass on into generation yan eh. Darating din na araw, magiging part tayo ng leadership o kamanggagawa. Diba? Tayo, dati-dati tayo yung sinesharean. Talagang gusto ng Lord na lumalim tayo. At higit sa lahat, magamit tayo ng Panginoon. Amen. So doon pa lang na-excite ka na magamit. Kung ang mundo ngayon nagpapagamit sa iba't ibang mga kamunduhan, why not, 'di ba? Ang buhay natin, since tayo nakalala sa Panginoon, ginagamit natin ito para sa ilalago ng ministry ng kingdom ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So simulan natin, no? Simulan natin. So himay-himayin natin yung fivefold ministry. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Isa ka ba dito? Tignan muna natin yung apostles. Ano po ba yung apostles? So, sa apostles, so, kung nagbabasa naman na kayo ng Bible, nababasa niyo na naman ito eh. So, yung the word apostle is defined as one chosen and sent with a message. Amen. So, ito daw, kung mababasa natin sa 1 Corinthians 3:10, ito daw ay nire-refer sa mga wise master builders or mga spiritual architects. So, famous dito yung 12 apostles na pinili ng Panginoon who were the witnesses in the resurrection. Diba? Na-witness nila yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Ito yung 12 apostles chosen. No? And sinasabi din ng apostle, no, there are two kinds of apostles. So there were many other true apostles. Hindi lang naman itong chosen by Jesus, no. You can read Acts 14, 3 to 4, Romans 16, verse 7, 1 Corinthians 15 to 7, 15 verses 5 to 7, Galatians chapter 1 verses 1 and 19. At meron din ng mga false, di ba? 2 Corinthians 11, 13 to 5, and Revelation chapter 2 verse 2.
At para mas maintindihan nyo, ang mga apostles, sila po yung mga nagpa-pioneer ng church. Sila po ang nagpa-pioneer, hindi po ang mga pastor. Okay po, no? So, ito pala, bigyan ko kayo ng isang explanation. Baka tanungin niyo sa akin, Sammy, Pastor Sammy, pwede ba na ang gift sa akin o calling ko ay pwedeng apostle, prophet, pwede. Or apostle, pastor, pwede po yon. Okay ba? Take note on that. So mamaya, we will go on deeper on that one. So yung mga apostle, sila po yung nagpa-pioneer o nag-church planting. Sounds familiar? May kakilala po ba kayo na nagpa-planting ng church? Ayan. So sila po yon. Sila po yung mga nagpa-pioneer ng mga church apostles. Sila yung nag-grounds the church in truth sa katotohanan. Colossians chapter 1 verse 25. Sila din yung nagko-correct kung merong mali sa ministry. At they preserve the unity in the body. So, ang apostle, since from yung sa sinabi natin, yung sa definition kanina na nagpa-pioneer ng church, hindi lang isang church to. There are many churches and ministry ito mga kapatid ha. So he or she preserves the unity in the body. Hindi lang ito basta isang local church. Ang handle kasi ng apostle, marami. Okay po? They are preserving the unity ng mga churches in one body. Iba't ibang mga local church, pero one body pa rin. Amen? Kay Lord pa rin. One body of Jesus Christ. Kaya nga sila din yung mga nag-delay ng foundation ng church, 1 Corinthians 3:10. And again, as I mentioned, sila yung nagfa-father ng mga new ministry. So nakikita niyo yung napaka-broad, napakalawak ng scope ng isang apostle. Mabasa natin yan 2 Timothy chapter 1 verse 6, 1 Corinthians 4 to 4 and 15. So ganun pala kalawak, no? So meaning ang apostle, so handle niya yung mga iba-ibang mga churches, na-oversee niya yun. Ibig sabihin, ang mindset niya, visionary for the whole body. Okay po, napaka-broad, napakalawak. And makikita din natin kung ikaw ay tinawag at ikaw talaga may gift sa pagiging apostle, ang ministry nito is a merong ministry of miracles, signs, and wonders. So kung tatanungin niyo po ako mga kapatid, no, ano dun sa 9 gifts ang ang kadalasang possess ng isang apostle? Again and again, sabi ko nga po sa inyo, pwede ang isang dito sa fivefold ministry, no, pwede yung isa dyan, nandun sa kanya yung 9 gifts. Pwede naman yun eh. Pero ano yung mga evident, no, sa isang apostle? So, mapansin dito, meron siyang ministry of miracles, signs, and wonders. So, 2 Corinthians chapter 12, verse 12, Acts 2, 43. So, makikita natin, yung gift of miracles, meron po siya nun. Gift of faith, meron siya nun. And healing as well. Kasi ang tandaan natin based dun sa ating napag-aralan last time, pati gift of faith, no? When you do in miracles, merong laging nag-i-stir up na gift of faith na walang, kumbaga, parang when you have the gift of miracles, there must be have faith. Tandaan nyo, di ba? Hindi nakakapag-miracle if walang faith or merong unbelief. Remember Jesus Christ noong panahon na yun, na less yung, although nagbi-miracle lang pang kasi Diyos nga talaga siya, di ba? Um, Limited lang yung miracles niya because the unbelief. Sinabi niya isa sa yung salita. Hindi ko lang siya na-quote dito kung ano yung verse na yun. But in regards with the apostleship, no, ang ministry niya ay ito, miracles, signs and wonders. So have you heard, okay, have you heard a minister of God or a servant of God na pag nandun siya, nagkakaroon ng mga miracles, signs and wonders in his or her testimony? So maaring siya ay isang apostle. Okay? Next, yung ministry niya din ay nasa ministry of prayer and ministry of the word. Acts 6:4. So mapapansin natin, no, nandun din siya sa intercessory prayer and the ministry of the word kasi
he or she prayed for the body of Christ. Nandun talaga yan, no? And ministry of the word, nagpipreach ka, ibang mag-preach ang ibang magbigay ng isang sermon ang isang teacher sa apostle. Iba, no? Kaya pala ganun siya, ganun. Yung pala apostle pala siya. Okay, no? Kaya we need to identify ano yung gift nung ano na yon, isang minister. Ginagamit ko yung word na minister kasi sa panahon ngayon, lahat ay halos labeled na lang across the denomination dito sa Philippines, no, o sa worldwide. Parang nililabel na lang halos lahat sa pastor. Pero in reality, fivefold ministry siya na iba-iba. May apostle, may prophet, pero meron kasi mga ibang denomination na they are labeled, nililabel lang nila yon as one. For example, teacher pero pastor naman pala. Ay pastor siya daw pero teacher lang, pero teacher pala siya. Prophet siya pero sinasabi lang siya na pastor. Alam niyo yung ganun. Although, sabi ko nga sa inyo, pwedeng maging pastor prophet ang isang tao, ang isang believer. Kaya po na sana po na-guess po ninyo, no? So kung merong ministry of prayer and ministry of the word, kadalasan ng gifting ng isang apostle ay ano po yon? So sa mga nasa intercessory or prayer ministry, kadalasan meron silang word of knowledge at word of wisdom at sa healing. Okay? So, yun yung kadalasan nila. At discernment at gift of prophecy. Kadalasan meron din po silang ganon. Okay po? Kasi kadalasan merong apostle prophet na tinatawag. Okay po? Acts 6:4. And next, uh, and kung sa service gifts naman, yung napag-aaral natin last time, eventually nandun sila sa leadership. Meron silang leadership na gift. And ano pa ba? Doon sa service gifts naman, meron silang, kung napag-aralan nyo, kung natandaan nyo, meron silang gift of exhortation. Okay? Since they have the ministry of the word. Meron silang gift of exhortation. Amen? Praise God. And also, sabi sa Romans 1, chapter 1, verse 11, they are laying on of hands for impartation of the ministry. Sila din yung nag impart ng spiritual gifts. So, ibig sabihin, ang apostle is one talagang parang nasa taas siya, no? Kasi under niya yung mga iba't ibang mga churches, ng ibang mga believers. So, they are nag-lay sila ng hand, nag-impart sila ng spiritual gifts. So, kadalasan, yun nga, maaari, possible, they have the 9 gifts, no, as well bilang isang apostle. Okay, kung malalaman niyo po yan bakit as we go along. So kadalasan po mga kapatid, sa punta naman tayo sa prophet. Ano po naman yung isang prophet? So sa prophet is declaring the will of God regarding situations, individually or corporately. So yung ministry doon ng isang prophet involves siya sa prophetic ministry. Okay po. So prophetic ministry, not all of the churches are having prophetic ministry. Okay po. Kaya ito, na-mention din po ng ating Bishop Nanay Ruti last time na we here in TGPM Beloved Bride, we are full gospel. We are believing in all of this. No? We are from Genesis to Book of Revelation, cover to cover, we believe what the whole counsel of the Bible. Amen po ba? So it must be clear now because there are some body no, in the body of Christ are not teaching this anymore. They are not moving katulad nun sa apostle, no, balik muna tayo dito sa apostle. Yung iba hindi nagpapatawag na apostle kasi wala na daw yan ngayon. And this is also a controversial from other denomination. Okay po? So baka kasi may marinig po kayo yan Ay wala, bakit tinuturo yan ganyan? Tapos wala nang apostle sa panahon ngayon kasi sila na yung ano. Okay po no? But based dun sa ating napag-aralan, apostleship is really existing right now. Kung meron kang calling at yun yung spear mo na of ministry, which is pioneering churches at you're handling churches. So you are a visionary. While the prophet naman
is dinideclare mo yung will of God regarding the situation. So, ang ministry niya is prophetic ministry, no? Ano ba yung prophetic ministry or prophetic utterance? So, tatlo yan. Predictive, directive, corrective. Una, predictive. Acts 21:10-11, Acts 11:27-28. So, in short, ang prophet ay gumagalaw sa gift of, kung naalala niyo ulit yung tinuro natin last time, sa nine gifts, anong po siya? Malinaw na malinaw, no? Gift of prophecy. Okay po? Ang prophet ay technically, meron talagang gift of prophecy. Kaya nga nandun nanggaling yung word prophet, prophecy, no? So meron siyang predictive. So napag-aaral naman natin, pag may gift of prophecy, ito yung message ng God sa iyo, sa situation mo, at ito ay nagbibigay ng comfort. At ito also ay nagbibigay ng what will nakikita yung about your future. So kaya nga predictive. Next is directive. So nagtuturo to what God is saying, what are anong ano yung sinasabi ng Panginoon, ano yung gusto niyang gawin mo in obedience. Acts chapter 13 verse 1 to 3. And also it corrects, no? Corrective, Acts 15:22-23, 27 and 32. So I remember Ezekiel, di ba? So si Prophet Ezekiel, grabe yung ng Panginoon na sa kanya, Panginoon Diyos sa kanya, calling na he is a watchman. He is a watchman and God is calling him na iba warning na to. Or else, mga weak leader siya. Kung hindi niya magawa yun, siya yung mga nanagot sa Panginoon. So yun, that's the role of the prophet. So prophet is really accountable to God in every message na binibigyan ng Panginoon sa kanila. Kailangan nila ito mababa in a timely manner. No, in the right time. Kung minsan kasi may binababa ang Panginoon sa mga prophet pero hindi mo na niya pinapasabi. Kailangan may mga ano yan eh. Kasi nga predictive, directive, and corrective. Sa nagko-correct, may kasamang rebuke, mga ganon. Amen po ba? So hopefully, po natin, no? So, next, kung meron pong mga true prophet, of course, there are false prophets. Kaya naman, nakita natin sa 1 John 4:1 na meron si God nag-set ng guidelines. So, sa ngayon kasi, ang dami-daming, ang dami-daming mga prophet ngayon na nakikita nyo sa internet, lalo sa US. Kasi we know US is, talaga, is a Christian nation, no? More Protestant nation ng talaga eh rather than a Catholic. Hindi talaga sila Catholic eh, kung tutuusin. They are Protestant nation, no? So, doon siya. So, our Christian nation. Kaya mapansin natin doon, mayroong mga prophet, ganyan. So, marami din false prophet. Kaya naman, guideline, babalik ulit tayo sa Word of God na according to the Word of God, prophecies should be tested. Amen po ba? So, yung na yan, kunwari, pag merong nagpa-prophesy ka, you need to pray about it and makikita mo doon na it should be tested. Paano ito test? Through the Word of God. 1 Corinthians 14:29, the words of a prophet are judged by the church leadership. Okay? The words of a prophet are judged by church leadership. So, meaning, ang Panginoon talaga, nagsiset din naman ng guidelines. So, para hindi naman tayo mapunta sa mga false prophet. No? Amen po ba? So next is 2 Peter chapter 1 verse 19-21. Any prophecy should line up with the scripture as I have mentioned. Okay po? So recently I have received na rin talaga ng mga prophetic words and I praise God. Talaga na naman yun eh. Align naman talaga sa word of God yun. Amen po ba? Praise God. Saka ang prophet po no na sinasabi is hindi who is exercises the gift of prophecy talagang nag-ano siya, meron siyang team up with other leadership ministry, with the apostles and teachers. Siya po yung halos karamihan at halos itong prophet, no, ay lagi niyang kasama yung apostles and teachers. Okay po.
And a mature prophet is one who grounded and can work with the other offices, 'di ba? Pero yung immature prophet daw no is one who remains all alone and only emerges where they have a groundwork from the Lord. Ito din yung natutunan ko over the years, no? Diyan kasi siyempre dun sa aside dito sa TGPM, dun sa church ko rin, na talagang meron dun pag-aaral about sa prophecy. Hindi basta-basta yung mga meron kayo nakita sa internet na nagsabi, "Thus saith the Lord." Agad ba kayo maniniwala doon? So hindi po dapat, no? So lalo na nakita nyo lang sa YouTube, nagpo-prophesy na siya. Eh walang walang sariling church. Alam mo 'yon, walang involvement sa isang local body, walang accountability. So mahirap na. Baka naman ano lang, baka naman psychic 'yun. Hindi prophet. Magkaiba po ang psychic, no? Kaysa sa prophet. 'Di ba? So alam niyo po. So prophet again, bukod sa nine gifts, balik pa tayo sa nine gifts na ating natutunan noong day one. Ano po? Bukod sa gift of prophecy, meron siyang discerning spirits na gift. Meron siyang word of knowledge, word of wisdom. Meron din siyang mga speaking in tongues, interpretation of tongues na gift. Okay po. Siguro meron na kayong in mind, no? Kung sino po ang kakilala nyo na may ganito na calling pala. O siya pala talaga ay ganito. Maaring hindi lang siya nagpapatawag, no? Kaya lalo sa Pilipinas, no? Lalo sa atin ngayon, ang tawag natin ngayon, naitay, di ba? Or pastor, yun ang parang pinaka-general term. Pero in reality, yun pala sila. Prophet pala sila. Amen? O yun pala ikaw, no? So again, maaring hindi ka prophet, pero meron kang nine gifts. Meron ka dun sa nine gifts like meron kang mga gifts ng isang prophet like meron kang discerning of spirits, meron kang gift of prophecy, tapos meron kang word of knowledge, word of wisdom. Maaring meron kang ganun pero hindi ka prophet. Possible po yon. Amen, no? So, ganun lang po. Ibig sabihin, nagka-function ka lang dun sa gift pero hindi dun sa role. Okay, iba yung role po na ito pinag-aaralan po natin ngayon. Or ito po, take note of this, no? Baka naman ginugroom ka pa lang ni Lord na parang maging prophet. Kaya pala siguro at your beginning of your age, pero pala may iba ka na, kita ka na mga may discerning spirit ka, as meron kang word of knowledge, word of wisdom, you see visions, you are a dreamer. Yun pala, baka naman ginugroom ka ni Lord to be a prophet. Naku, tanungin niyo sa Panginoon yan ngayon. Di ba? Habang nag-exam kayo. Bakit meron kayong gift na yan? Or papunta ba kayo dun sa office ng prophet? Or just meron ka lang na gift ng isang prophet? Not necessarily nandun ka sa office of a prophet. Tanungin niyo po sa Lord yan. Amen? So punta po tayo sa evangelist naman. Sa evangelist, ito po yung evangelists are extending the frontiers of God's kingdom. They are co-workers with an extension sa apostolic ministry. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Evangelist, sila po yung mga gospel. Kung sila po yung mga nag-share ng gospel. Although naman yung apostles, prophet, nag-share naman ng gospel. Pero ito talaga yung nakikita po ninyo. Talagang direct dun sa gospel. Okay? Bakit po? Sila po yung mga sila po yung nandun makikita natin sa outreaches. So they are equipping the body of Christ about sa evangelism. Take note. Evangelism, sila yung mga nag-i-spearhead nito. Paano mag-share ng gospel. Sila po yung mga evangelist. Sila po yung mga nakikita po natin na street preacher. Ang dami nito sa Amerika. Dito sa atin din marami. So yung mga tao na nakikita nyo, hindi po yon necessarily pastor. Ulitin ko po. Yung mga taong na nandun nag-street preacher, yung mga umakit ng bus, no, hindi nangunguha ng pera. Hindi, yung umakit ng bus, tapos nagpe-preach ng gospel. Na, although, pwede naman lahat tayo, no? Talagang we are trained naman talaga. Kahit hindi ka evangelist, pwede ka naman mag-share talaga ng gospel. I remember, di ba, so, tinuruan kami noon sa evangelism class namin paano mag-share ng gospel.
Pero meron talaga ng mga tao na yun talaga ang calling nila. Grabe sila, parang iba talaga pag kumausap sila ng tao, napapatanggap na nila sa Panginoon. I remember, sa entire experience ko, may mga sila alala ko mga evangelist. Sila yung pag ano nilang pag upo nila sa bus at meron sila nakatabi. Ala, tumanggap na sa Panginoon yung katabi nila. Kasi na-share nila ng gospel agad-agad. Ito po yung mga evangelist. Sila po yung talagang um, they are centered on the gospel. Kaya mapansin nyo, ito din yung mga tao na nandun sa mga, kunwari, nasa Araneta, tapos nagpapatanggap nandun sa isang evangelistic event. Okay po. Sino po isang kilala dito? Si Billy Graham. Amen? So nakikita nyo nun, nagpipreach siya ng gospel, tumatanggap yung tao sa Panginoon. Basta yung ano nila, yung laging preaching and sermon nila, teaching nila, laging nasa gospel na lahat tayo makasalanan, tapos hindi natin masisave yung sarili natin, we are saved by grace, tanggapin natin ang Panginoon na tagapagligtas, and we live a holy and obedient life to the Lord. Mas ganun, lagi nandun lang, lagi dun sa death and resurrection of Jesus Christ, laging doon. Kasi yun ang gospel, di ba? So mapansin nyo, ay, kaya pala ganun siya mag-sermon palagi. Ganun pala siya mag-teach. So, evangelist ang taong to. Ayan po, no, sana nagkakaroon po tayo ng ano na minsan, bakit ganitong preacher na to? Ba't ganito tong pastor na to? Iba siya. Ba't ganun siya mag-message? Lagi nandun sa gospel. Pag tatapos siya, lagi na sa gospel. Baka naman kasi hindi naman siya pastor. Siya ay isang evangelist. Okay po? Kailangan po natin ng mga evangelist sa church or else mamamatay sa church. Diba? Wala na. Kung wala na nag-evangelist. Katulad sa Europe, no? Wala na nag-evangelist doon. Or hindi nila ginagampanan yung pagkatawag sa kanila na pagiging evangelist. 'Di ba? Wala na, namamatay na. Namamatay ng mga simbahan because wala na mga youth, wala na mga kabataan na nasishare ng gospel, 'di ba? Kaya hand in hand si evangelist sa mga apostles. Kasi 'di ba imagine niyo, anong itatayo ng isang apostle kung walang body, kung walang mga kaluluwa, kung walang mga nasiran ng gospel? Make sense? 'Di ba? Amen. So kaya napaka-importante ng isang evangelist, 'di ba? Saka evangelist is nagtitrain, nagprepare ng believers para mag-share ng gospel. Okay? Yan po ang mga role po nila. Ikaw ba 'yun? You love to talk to people. I remember isang evangelist na kilala ko, si Ray Comfort. Ano mo siya, grabe siya pinapanood ko yung mga evangelistic niya eh. Yung mga evangelistic na how in-interview niya lang yung mga tao tapos yun, tumatanggap na kay Lord. Hindi siya yung Hindi siya yung ano na mag-share ng gospel and mag-share ng word of God sa church setting. Hindi, nandun siya sa street. Yun pala, evangelist pala yun. Okay po, at ang evangelist, wala pong hindi po siya napipirmi lang sa isang local church, ha? He go out. Nakikita mo siya, palipat-lipat siya ng ibang country. Nag-evangelist lang siya. Kasi yun yung role niya eh. Yun yung gift niya. Yun yung inatas sa kanya ng Lord. Okay po? Kaya again and again, alamin po natin kung nasaan yung calling natin. Hindi naman lahat ay pinapagawa ng Lord. Kung ikaw evangelist, evangelist ka lang, dun ka lang. Focus ka dyan, di ba? Let the apostle do his or her job. Let the prophet do his or her job. Gawin mo lang yung part mo. Okay, no? So, actually, ang tinuturo din ng mensahe natin kaya nagkatopic ng gifts. Alamin mo kung ano yung gifts mo, alamin mo yung calling mo at mag-function ka doon. Hindi sinasabi ng Lord lahat ang kinin mo. Imagine, nagtayo ka ng simbahan, ikaw din yung apostle, ikaw din yung prophet, ikaw din yung pastor, ikaw din yung evangelist, ikaw din yung pastor, ikaw din yung teacher. Burned out. Kaya ito din yung maganda rin talagang pag-aaral to. So we need the body to function differently. Hindi lahat mata, hindi lahat kamay, hindi lahat bibig. Amen po ba? So yan po ang isang evangelist. We need them. And evangelist din sa Bible, nakita natin sa buhay ni Philip. But merong din
na nagpa-function as evangelist, pero hindi sila evangelist, no? Katulad nila Timothy, Clement, at Epaphras. Amen? And kung tatanungin niyo ko ano yung mga gift of evangelist sa 9 gifts, ano po siya? Andun din siya sa gift of faith, miracle, and healing. Nakatid na ba kayo ng isang crusade or evangelistic event? No? Kung ang church niyo po wala pong ganun, maaaring wala pong evangelist sa church po ninyo, no? Or nagka-function lang kayo sa evangelist pero wala talagang evangelist. Alam niyo yung mga ganun? Hindi po natin sa Panginoon magpadala ng worker. Diba? Yun lang naman ang sinasabi ng God, diba? So, mga evangelistic event, I remember, ano talaga yun? Maraming napapagaling. Grabe, maraming na slain sa spirits, gumagaling, ang daming ng miracle. Kasi I remember, sabi nung evangelist, I I discern na merong isang dito na name niya ay Michelle. At you are suffered from an accident at meron kang dito sa likod mo, meron kang dito nabalian ka ng buto. Evangelist yun. At yung gift na umiiral sa kanya is the gift of healing, miracle, and faith. At the same time, word of knowledge at word of wisdom. Hindi niya malalaman yon in sa acquired in sa di niya malalaman yung knowledge na yun without the gift of word of knowledge. Amen po. So, ganun po na pag may nakikita kayo na papanood kayo sa TV, no, ba't ano to? Paano niyo nalalaman? Yun pala, evangelist pala yun. Hindi po siya pastor. Amen? So, hopefully, ano po, no, na uunawaan po natin ang bawat fivefold ministry na pagkatawag po sa atin. Kaya hindi po natin dapat i-compare ang bawat isa. Bakit ganun siya? Huwag mo siya tawagin pastor. Baka hindi naman talaga siya pastor. Evangelist siya. Amen? Yun po. Next, pastor. Ayan naman yung pinakilala nating lahat kasi lahat tawag natin pastor eh. 'Di ba? Sa church, lahat na lang pastor. Pero hindi naman talaga pastor. Ano ba talaga yung totoong meaning ng pastor? So, pastor has been misquoted. Ito nga, gaya ng sinabi ko, abuse in the church. Kasi yung word na pastor, ginagamit sa lahat ng church leader. Pero actually, it should be not. Okay? Galing ito sa, yung Greek word nito na pastor is poimen. Na ibig sabihin, one who tends sheep or cares for flocks. Flocks. First Peter chapter 5 verse 1 to 4, John chapter 21 verse 15 to 17. But itong word na to ginamit to only in Ephesians 4:11. Sa New Testament, ang ibang ginamit ay shepherd, elder, and overseer. Ulitin ko po, shepherd, elder, and overseer. So may mga elder ba sa church? No? Overseer ba sa church? O shepherd sa church? Sila po yung pastor. Amen po. No? Hopefully, naniniwala na po tayo. No? As one of the fivefold ministries, a pastor, a shepherd, elder, and overseer has a special emphasis on relationship in the local church, taking care of the personal needs of the flock. Ibig sabihin, wala siyang pakialam doon sa kabilang church. Hindi niya yun assignment. Assignment, kunwari, taga-victory yan. O, hindi siya dapat doon. Unless siya ay apostle. Apostle, kasi overseer, ang apostle kasi broad eh. Mga, under niya yung mga churches eh. Pero ang pastor, isang church lang. Kung saan siya inassign ng Lord, doon lang siya. Okay? Kaya nga pastor eh. He is he is caring of the flock. Nag-aalaga ng tupa. O sino ba yung mga alaga mo to? Kilala niya yung mga tupa. Kaya siya pastor. Amen po ba? Alaga, pag-aalaga. So yung apostles, prophets, or evangelists, so ito po yung nakikita ng vision of building up the church as a whole. Itong tatlo na to. Yung apostles, prophets, evangelists. Pero ang pastor is focus only on building up yung church na na-assign sa kanya. Hindi naman ibig sabihin mababa yung role niya, no? But doon lang siya tinawag eh. Yun lang yung scope na ibinigay sa kanya. Imagine yung prophet, pahandalin mo ng maraming churches at ano yan? Burnout yan. Plakda yan, di ba? Kasi nga, hindi naman yun yung calling niya eh. Hindi naman yun yung gift niya. Okay po? So praise God. Next, teachers.
So, teachers. Siguro madali lang itong anihin, no? A teacher is an instructor and subject master. A teacher tells or show the fundamental or skills of something, causing others to know the facts and consequence of a matter. So, ang teacher daw ay nag impart ng knowledge at special revelation or inspiration. So, ano ba yung teacher? Nagtuturo ng mga fundamental about the Word of God. So, sila po yung mga nagagamit sa yung mga sa Bible school, sila yung mga nagtuturo, discipleship class, mga Christian 101. Alam niyo yan, pag you are involved in a local church, for example, in our local church sa Cubao, dumadaan muna kami ng Alpha, dumadaan muna kami ng mga ah, Christian Foundation series. Yun ay mga booklet na puro pag-aaral about sa Christianity, about sa foundation. So, ang sino magtuturo doon? Eh, yung mga teachers. No? Ang tawag sa amin, LifeNet leaders. Sila yung namang nagtuturo ng about sa basic foundation of Christianity. Sila din yung involved sa training, di ba? So, about the Word of God. At kung tatanungin niyo po ano yung mga gifts nito sa 9 gifts, sila yung may mga gift of wisdom and discernment. Okay po? So, so, so that maturo nila ng tama, no, ng tama kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kung mapansin nyo, bakit ganito to? Minsan, itong teacher na to, ba't itong sinasabi niyong pastor siya, yung parang hindi pa siya pastor talaga, no? Teacher pala siya. Bakit parang, ah, brother, hindi po ganito yan. Malapit sa'yo, brother, hindi kasi yung, medyo mali ka dun sa exhortation mo, no? Parang may youth na gano'n. Ito kasi yung sinasabi ng Bible, ito siya, ito yung tama. Ito yung context niya. Malamang teacher yun. Yung nagsasabi sa'yo ng gano'n. Amen po ba? Malamang teacher yon na talagang attentive siya into details, attentive siya to the facts. Okay, pag may mga sinasabi ka, teacher pala yung kausap mo. Kaya pala ganun siya. Okay po, sana malinaw po yun, no? Minsan kasi ah, alam niyo po ba, minsan kasi ang body nagkakamali, no? Minsan na may misalign sa Word of God, here's the teachers to rescue, to bring balance sa body. Kung walang teacher, walang pagturo ng salita ng Diyos, kung ano yung mali, di ba? Mali tayo, may extreme tayo. Di ba? Like yung may mga churches na sobrang na extreme. Hindi align na sa Word of God. Okay po. So, evangelists teach the gospel. Pastor teach how to be a Christian. So, tingnan niyo po pagkakaiba ha. Para sila nagtuturo pero ang evangelist nakafocus sa gospel. Pero ang pastor nagtuturo din naman siya. Pero nakafocus siya sa Christian living, paano maging mabuting Kristiyano. Amen. Pero ang prophets naman, nagtuturo din naman siya. At ano yung mga pinapakita sa kanila ni Lord? Ano yung message ni Lord? Ano yung pinakita sa vision, sa dream, sa kanila ni Lord? Diba? Yung apostles, maraming mga bagay kasi mas broad siya, mas under niya tong mga to. Pero yung teach no, teaching ministry, yung pagiging teacher, talagang ano talaga siya, nagtuturo siya ng katotohanan about the Word of God. Kaya again and again, uh, you can be a teacher and not a pastor. So yun po. So in summary, no, ito po yung summary niya bago tayo magtapos. Sa Ephesians 4:11, makita niyo sa thumb niyo, yan yung apostle. Sa hintuturo, yan yung prophet. Sa gitna, yung middle finger, yung evangelist. Sa ring finger, yan yung pastor. Dito sa pinky finger, ito yung teacher. Bakit po ganyan? Para matandaan po natin na ang apostle, siya po yung may function sa lahat ng gifts. Kaya di ba nasabi ko sa inyo kanina no, na under niya kasi itong mga to, yung prophet, evangelist, pastor, at teacher. At pwede siya magkaroon ng 9 gifts. Again, ang apostle, pwedeng apostle prophet, or pwedeng maging pastor prophet, pwedeng ganun, or evangelist
evangelist prophet, evangelist teacher, pwede naman ng ganun. Depende yan sa calling o sa gift na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag hindi naman tinawag, huwag gampanan yung role na yun kasi mababurn out ka talaga. Diba? So, kung di ka naman talaga para dun kung teacher ka, di teacher ka talaga. Ba't pipilitin mo sa sarili mo na maging pastor kung di ka naman para doon? Amen po. Yan po. So, kaya napakahalaga ng giftings. For example, hindi naman talaga yung boses, nandun ka sa music ministry, o di ba? Mga ganun po. Next. So, ulitin natin to summarize, no? A Tom is the apostle because he functioned in all five gifts. Sila yung mga leaders, visionaries, sila yung nagbibring ng direction. And sila yung may courage and ability to keep the church moving forward. Sila yung nag-grow, nagbibuild sa mga new direction. Sila yung mga father, nag-nurture at nagdi-disciple ng mga bagong ministry or other ministry areas. Number two, pointing finger. Ito yung mga prophet, nag-gives direction. Sila yung nagsasabi ng right or wrong. Kasi sila yung mga may nare-receive sa Lord. Sila yung may mga spirit leading. Ano yung nililid ng Holy Spirit na kailangan gawin. Sila yung nag-strike din ng balance, no? Or in the wrong in direction ng isang church. May pinakita si Lord sa vision. Sinabi ni Lord na ganito, yung pastor, ganitong, ganito. Kailangan yung sabihin yon bilang a prophet to that pastor. Okay, handle niya nga mga pastor, no? Their voice is important for keeping the church on track in what the Lord wants to do. Prophets also understand justice and are defenders of what is fair and right. Okay po. Next, finger. Middle finger is evangelist. Sila po yung imagine niyo po no sa doon sa middle finger natin siya yung pinakamataas kasi nga mas marami ang nakukuhang mga rich na kaluluwa ng evangelist. Kasi imagine naman, pumunta ka dun sa evangelistic event, thousand yung tumatanggap sa Lord. Sila din yung tinatawag na warriors. Sila kasi sila yung mga na foot soldiers natin kung saan dinadala yung gospel sa mga remote area. Yung mga heart ng mga evangelist, pupunta talaga yun sa mga area na hindi napupunta ng isang pastor. Diba? Kasi yung pastor, diba, nandun lang siya sa isang place. Evangelist, ibahin mo. Sabi dito, there are many more warriors in an army than there are generals, and so there are many evangelists in the church. Okay po, maraming warrior or evangelists sa church. At yan po yung sign na healthy talaga yung church. No? Although hindi ka naman nagka-function hindi ka naman office evangelist, but yun the function of evangelist, we need that in church. Next, fourth, the ring finger is the pastor because he is married to the sheep. Kaya naman pala, kaya nandun siya sa isang location lang. Kasi nga, married siya dun sa flock na yun. Married. Kung ikaw kasal na, di ba? Dapat lagi kayong magkasama. Di ba ang analogy ng kasal is ang groom natin si Jesus tapos yung bride tayo, church. Ganun kasi yun eh. Ganun kasi yung analogy nun eh. Na a pastor is a married to sheep. Pastor is like Jesus to his bride. Yung sheep, yung bride. Di ba? Yung church. Yung pastor, sila yung nangangalaga, comfort, nagbi-build up ng ng shape, in the most holy faith. Pag may mga sakit, sila din yun. They lead the healthy sheep into good pastures so they will eat well and be strong. And they look for the sheep that have wandered away so that none will be lost. Okay po? So yun po talaga ang pinaka-calling nila. Kaya doon sila. So, yun po. Hopefully na mas naiintindihan na po natin. No? Number 5, last, the pinky finger is the teacher because he brings balance to the body of Christ. Sila church nagtuturo ng mga foundation of the church, they minister in the word of God, and reminds us of the priorities and foundation that we keep us stable in our lives. They teach the church how to be wise in the ways of God. Yun po ang mga role ng mga teachers. So sa pagtatapos po mga kapatid, no, basahin ko yung sa verse 29.
Lahat by apostles are they? All are not prophets are they? All are not teachers are they? All are not workers of miracles are they? All do not have gifts of healings do they? All do not speak with tongues do they? All do not interpret do they? But earnestly desire the greater gifts, I show you a still more excellent way. Lahat by apostle, lahat by prophet, lahat by may gift of miracles, lahat by may gift of healing, lahat by may gift of tongues. Hindi po, di ba? Ibig sabihin, may kanya-kanya po tayong kaloob ng banal na Espiritu sa atin. But i-desire po natin yung greater gift, which is love. Sabi nga sa 1 Corinthians 13 na, kahit makapag-speak tayo ng tongues, kung wala naman tayong love, walang halaga po yun. Okay po, yun po yung pinaka-greatest gift. Because God is love. Amen? Yeah, again and again, these are the greatest gift, which is love. 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Do everything in love. And hindi po natin magagawa yan, no? A true believer possess the Holy Spirit, which is internally, we have the fruit of the Holy Spirit. Ano po yun? Sabi sa Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon na nandoon yung prutas sa atin. So, laging nagmamanifest yung prutas. Alam nyo, ang napaka-effective sa generation ngayon, sa unbelieving world, no matter how gifted you are, nagpapagamit ka nga sa Lord, di ba? If the Holy Spirit hindi nakikita sa iyo, it will be nothing. Kung walang love, lagi kang magagalitin, hindi mo madadala mo yung tao sa Lord. Evangelist ka nga, pero how you communicate the gospel, di ba? Hindi mo rin sila mawawin sa Lord. If you don't have patience as a pastor, kaya ka nilagay dyan, di ba? Kung if you do not have the patience to the sheep na matitigas ang ulo, di ba? Church talaga mabubuwag. Ganun po. We really, we really manifest, no? Gamitin natin tong prutas na to na hindi malaglag. Imagine yung biruan namin noon sa church ko dati, sa una kong church. O, yung putas mo, nalaglag na naman, kapatid. Nalaglag na. Di ba? Iwasan ang pagiging magagalitin. No? Let us do everything in love. No? Even nga, kahit nga sa prophecy, even there is a rebuke, katulad ng mga napag-aralan natin last time, even if you're a prophet, at there is a rebuke that merong right timing pa rin yun. Kahit rebuke yun, may right timing pa rin yun. How you will say it, the right terminology to that person. Meron din yun, may mga prophetic guidelines pa rin doon. Diba? So, hindi rin yun basta-basta. Sinasabi ng Lord, nakita kita, may nakaibabaw sa'yo. That's not. That's not. Tapos nasa crowd pa, no? Nag-prophesy ka. That's, ano siya, pamamahiya and condemnation. That's not the role of a servant of God. So, kaya mahalaga na tie up with the gifts of the Holy Spirit is the Christ-like character. Diba? So, hindi naman pwede Christ-like character lang, walang gift, no? We cannot battle the spiritual realm. Walang gifts, diba? Hindi natin kayang kalabanin ng kaaway. It's through only the power of the Holy Spirit. So, yun po, no? So, hopefully, uh, we really show the fruit of the Holy Spirit of our lives as we use the giftings of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Praise God. So ngayon, let's take the spiritual gifts exam. Pero dahil mahaba to kasi tatlong test to, no, tatlong test po ito mga kapatid. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung link, no, chat ko po yan, maging dun sa GC at dun nyo pong sagutan. Pero i-walk through ko muna kayo kung paano nyo po sasagutan. Okay po.
Tapos after nyo pong makuha yung resulta, ipag-pray nyo. Kaya pala ganito ako, may calling pala ako sa ganito. Nalaman nyo, kaya pala may ganito ako, yun pala yung trajectory ko. Hindi, praise God, alam mo na. Nandun ka pala minumold ni Lord. At by the end of this spiritual gifts exam, ipag-pray natin na marating ng bawat isa sa atin yung divine destiny. May mga Kristiyano na hindi na nararating ang divine destiny nila dito sa lupa. But we pray, and I pray, all of us, we will arrive to our divine destiny. Amen? Praise God. So, ano ba yung exam na yan? So, makikita niyo po ito ay pinacheck ko na rin kay Nanay Ruth. HTTPS www.davidhernandezministries.com spiritual gifts. Okay po. Tatlo po itong test na to based dun sa pinag-aralan po natin. Again, may power, may leadership, may service. So ito pong power, wag po kayong malito Ano lang to, terminology lang. Yung power gift test, ito po yung 9 gifts. Ito po yung 9 gifts. Kaya po sinabi niya kasi power gift test. Kasi ito yung na-research ko na mas detailed, mas akma, no? At mas complete. So bakit power? Kasi sinabi diyan na ang power is about Holy Spirit power. Para lang i-differentiate sa ibang test. So, power gift test, ito yung 9 gifts of the Holy Spirit. Ito po yan. Malalaman mo kung meron kang word of wisdom, word of knowledge, discerning spirit, gift of faith, work of miracles, gift of healing, prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues. Okay? Ano naman yung leadership gift test? From the word itself, leadership. Ito yung fivefold ministry. Okay. Fivefold. Ikaw ba ay may calling sa apostle, ship, prophet, evangelist, pastor, teacher? Ito po yon yung pangalawa, yung leadership gift test. Pangatlo, service gift test. Ito po yon itong topic natin last week. Exhortation, giving, leadership, service, administration, or pagmamanage. Okay po? Ikaw ba yan? Nandyan ka ba? Meron ka bang gift niyan? So ngayon, by the end of this, pag nasagutan nyo na po yan, malalaman nyo, sa power gifts, ito pala yung sa 9 gifts, ito pala yung meron ako. Leadership, ito pala ako. Is this my calling, Lord? O, diba? Ito pag-pray mo na yan. Tapos sa service, gift test, ito pala yung meron ako. Kaya pala siguro, may leadership ako, kaya siguro manager ako sa opisina. Kasi may leadership service gift pala ako. Kaya hindi aksidente, manager ka sa office or supervisor ka. Kasi may leadership ka. Amen? No wonder God put you there. Okay? So, praise God. So, bigyan ko kayo irantro ko muna kayo dun sa ito siya. I-screen, ko lang, i-reshare ko yung screen ko bago ako mag-end. Ayan. So, ito yung site, ito yung tsura ng site, no? Ayan. Ito na, napunta na kayo dyan. Itinype nyo na itinype nyo na yung URL o website link. Pwede naman sa phone, no? Or sa computer nyo, laptop nyo. Tapos choose kayo ng test. Punta kayo dito. Piliin natin yung power gift test. Ayan. Ito, at tulad ng ginagawa ko kapatid, nagtuturo ako sa inyo pero hindi ibig sabihin, teacher yung calling ko. Mga ganun ha. Nahigas niyo ba? So kaya may intindihan niyo po yung mas malalim sa test na to. So ito sa test na to, ayan. What is your spiritual gift? Ayan. Nandito yung sa power gift, and the prophecy, discernment, healing, miracles, word of knowledge, word of wisdom, faith, tongues interpretation. Ayan. So begin test. Click nyo itong begin test. Begin test nyo. Ayan na. Example. I often daydream about or imagine events before they actually occur.
Nagkakaroon ka ba ng daydream? Yung daydream, di ba, parang nakabukas yung mata mo pero may mga nakikita ka. Nakapag-imagine ka ng event tapos biglang nangyayari. Piliin nyo disagree, somewhat disagree, somewhat agree, or agree. Talagang totoo-totoo. Pangalawa, my first impression of people very often turn out to be accurate. Minsan yung tingin mo sa tao na to, ay, itong tao na to, ano to? Criminal to. Agree ba? Lagi bang ganun? Tama lahat ng mga kutob mo? Agree. Ganyan po ha. Basta labas na po dyan yung result kung alin po dyan. Tapos balik ka dito, punta ka naman sa leadership, test, ganun din. Yan, baga na internet ko eh. Ayan, tapos ganun din sa service gifts. So, ganun lang po mga kapatid ha. So, malinaw po ba? Clear po ba? Ay, ito na yun sa ano, leadership. So ba yung prophet, pastor, apostle, teacher, evangelist? Ayan, begin test. Rarely does a week go by without me sharing the gospel message of salvation to someone. Talagang gusto mo talaga nag-share. Agree ka ba? Disagree? Somewhat. Minsan oo, minsan hindi. Pick mo lang. Yun po. Okay, and then service. Mas lalabas dyan yung ano nyo, yung resulta ninyo. Tapos ngayon, ang assignment ko po sa inyo, nagawin ko din ito ulit. Screenshot nyo po. Okay po tapos, i-share po ba natin yan minsan next week sa ating gawain? Mag-testify po kayo na ito pala yung ano ko, calling ko. Share nyo naman para makapag-encourage naman sa bawat isa. Amen po ba? Lalo yung sa mga wala po dito ngayon na makakapanood ng recording. Amen. So, alamin nyo po ang inyong gift at screenshot nyo po ano yung mga, ano yung siguro top 2, tika top 2. May kita nyo naman yan dun eh. I-share nyo po next week. Okay po ba yon? So, yan lang man po sa aking pagtatapos. So, hopefully malinaw po no yung pag-walkthrough ko po dito sa service gift at dito sa examination ano natin ah, exam via online. Praise God. Yan po. So, tayo po yung muna manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya mo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, mag-start kami ng 2025, Panginoon, in alignment, Panginoon, sa iyong mga salita sa amin, Panginoon, sa direction mo po sa aming buhay. You have given us the gifts, hindi lang naman po, Panginoon, para sa aming mga career, hindi lang din po, Panginoon, sa pagbubuo din naming pamilya, relationships, Panginoon, kung nasaan man kaming field ngayon, Panginoon. But most importantly, sa gawain mo sa iyong kaharian na there is a purpose in each one of us kaya may iba't iba kaming gift. Panginoon, naway Lord, we pray as we take the spiritual gift exam, ma-confirm sa amin yung na-prophesy sa amin, ma-confirm sa amin yung mga pinagpipray namin, ma-confirm sa amin na at ma-encourage kami. Kung nandun na kami, Lord, sa role na yon, sa office na yon, o maging sa gift na yun nagagamit namin, talagang, Lord, ma-remind kami na maging good steward ng ibinigay mong regalo sa amin. Na patuloy namin itong gamitin, Panginoon, laban sa gawa ng kaaway. Nang sa gayo, maraming tao ang maligtas kagaya namin. Minsan kaming baby, minsan kaming tumanggap sa iyo. Ba't ngayon patuloy na kaming lumalago at tumalalim sa iyo? At ito naman yung desire mo sa amin. That you will come again to meet your spotless bride, mature bride, nag-uumapoy na bride, who is in love with you, who's so far in you, and sharing your love to the lost, to other people, sa aming kapatrabaho, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kabarkada at kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, na hindi pa ligtas. Lord, help us all to arrive in our divine destiny. And kiniklaim namin, Panginoon, lahat ng ninakaw sa amin ng kaaway in regards with our destiny.
Lord, bring us back to the track towards our destiny. At pagdating namin, Panginoon, as we meet you someday in a new heaven and new earth, you will tell us, well done, my faithful servant. We love you, we honor you, and we give you praise and highest honor. In the name of Jesus, we all pray. Amen and amen. So yun naman po, and glory to God po mga kapatid. Amen po. So, ayan po, before po tayo mag-move forward sa ating next, pwede po ba tayong mag-open muna ng camera for the picture? Bale, ulitin ko lang po, yung link po ay isa-send po ulit natin ito sa GC para po makapag-test po tayo and we can share the results by next week naman. Pwede po bang mag-open ng camera yung mga yun? Si Ate Rochelle po, si Ate Meds. Kaya po ba? Ate Rochelle, kaya po ba? Paano po i-hide yung name pag nag-picture? So, ayan po. Wait lang po. Okay, ready? 1, 2, 3. Wait lang po. Nakapikit si Lut. Or, wait lang. Wait lang po. Isa pa po. 1, 2, 3. Yun. Okay po. Thank you po. Wait lang po. So, ayan po. Praise God po. Pastor Sammy sa iyong sharing. So, ayan po, may we ask for Tatay Rev for any insights po regarding po sa ating talk for tonight. I think that's enough, Susan. Yung nga, importante na malaman natin kung ano yung ministry gifts natin para mas, kumbaga, alam mo yung specialty mo, alam mo kung saan ka gagalaw, kasi mahirap naman, di ka evangelist pero tira ka ng tira as an evangelist, di ba? Or di ka naman pastor pero tira ka ng tira sa pastor. So, what I mean ang purpose kasi ng tips na to para ma-edify, para mapalakas hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, hanggang mag-matured yung church, yung iglesia. Napaka-importante to sa atin. Hindi lang sa loob ng local church kasi may mga time na wala talaga sa local church. Minsan, yung evangelist nasa ibang lugar pa, ibang church. For example, kami ni Nanay Ruth ninyo, iba naman yung local churches nila, iba yung local church namin. Kami, wala kami apostle. Di ba? Pero I acknowledge Apostle Ruth, si Nanay Ruth ninyo as an apostle. So, ang nangyayari, nagbibigay siya ng advice sa akin o something ganon. Di ba? So, although wala sa organization namin yung apostle, but I can, kumbaga nakakakuha ako ng benefit from the other ministry, from the other minister. Like Nanay Ruth ninyo, because she's an apostle and she's also a prophet, she's also a pastor.
Di ba? Sa akin kasi, alam ko yung ministry gift na binigay sa akin as a pastor, as a teacher, and as an evangelist. So, yun yung alam kong anointing na ibinigay sa akin ng Panginoon, yung calling niya sa akin. Not necessarily na you're an apostle, then you are superior than the others. So, hindi ganun yung purpose, no? Although, alam natin na as an apostle, that is more, tatawag natin high rank. May high rank yan. Ibig sabihin, kasi siya yung, kumbaga sa nagpapasimula as a builder, no? Siya yun as a builder. Pero may mga apostol naman na hindi agad nagsimula sa kanilang ministry as an apostle. So minsan nagsimula sila as a teacher. Then as they matured in the ministry, so naging pastor sila or naging evangelist sila hanggang sa pumunta sila sa rank as an apostle. So yun yung nagiging senaryo na kagaya ni Pablo, hindi naman siya nagsimula as an apostle. So nagsimula siya as a teacher, then as an evangelist. Then afterwards in Acts chapter 14, doon siya tinawag bilang apostol. So ganun yung naging situation niya. May mga pastor naman na as an elder, di ba? Sometimes kasi yung elder sa Bible, sometimes they are called also a pastor. So yung elder, yung deacons, so sila kasi yung nasa management, nasa government ng church. So sila yung mga nakalagay doon, no? Yung church governance. Yung ating mga elders, ating mga pastors, ating mga deacons. So, ngayon kasi, parang minsan may mga churches na hindi na biblical yung kanilang governance, no? Governance ng church. Kaya madalas, dumarating yung time na minsan pinipetisyon nila yung mga pastor nila. Hindi lang nila nagustuhan yung pamamalakad ng asawa ng pastor, ipipetisyon na nila na pinapalayas na agad. Kaya minsan ang tawag natin sa mga board of deacons, board of demons. Mga biruan lang naman yan. Mga biruan lang naman. Kasi nagkakaroon ng division sa mga churches. May mga elder na tumatayong leader na kinalaban yung pastor. So, na-divide yung church. So, yan, nangyari. Kawawa naman yung pastor. And it happened, no? Nangyayari talaga yan. And experience ko rin talaga yan. Karanasan ko yan na may mga magre-rebelde talaga. Especially pagdating sa leadership ng church, no? So, yan, no? Basta pagbutihin lang natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Maganda yung siner ni Pastor Sammy na test para malaman natin kung saan tayo naka-align. So, kung malaman natin kung saan tayo naka-align, pagbutihin natin. Pagbutihin natin kung saan tayo naka-align. Parang sa company, for example, company nila Rochelle, no? Di ba? Doon sa technical side nila, merong mga specialist dyan. May specialist sa aircon. Hindi siya nakikialam pagdating sa engine o sa makina. So doon lang siya sa aircon. O minsan yung iba, specialist doon sa pangilalim ng sasakyan. Mga under chassis. Di ba? Yung iba talaga doon sa makina. So, pero lahat sila nagka-contribute para maging maayos yung lahat ng gawain doon sa company. So, hindi lahat manager.
Hindi lahat salesman o sales agent. Di ba? Hindi lahat gwardya. Hindi lahat naglilinis dun sa... Lahat may mga function eh. Yung mga function yan. Kanya-kanya. Para sa ikatatatag. So sa iglesia, ganun talaga. Pag hindi mo function, wag mong panghimasukan. Kasi hindi ka dyan tinawag. Kaya nga, ang importante, we know our calling. We know our calling. Importante yan. Alam natin yung God-given calling to us. Hindi rin basta lang ikaw ay tinulak. So, may mga sinasabi, tinulak, napilitan, yung mga ganun. So, dapat hindi mangyari yun sa iyo. So, make it sure na alam naman natin na ang Panginoon ang siyang nagtumatawag sa atin. So, lakaran natin kung ano yung calling na binigay sa atin ng Panginoon, kung saan niya tayo tinawag, yun ang lakaran natin. Okay? So, yun lang naman. Magandang gabi sa bawat isa.